At ang title po natin ngayon sa araw na ito ay Jesus Christ was from eternity past. At ito po ang unang Sunday ng pag-aaral natin. Sabihin natin na part 1 of 72. Yan. 52, 54 weeks yata ang isang taon. So after ng December, meron pang 20 weeks more sa pag-aaral po natin. Okay? Ito po ay magko-concentrate po tayo sa chapter 1 ng John, verse 1 hanggang 5. Si John po nag-umpisa sa pinakasimula. Wala pang oras, wala pang nilikha, wala pang time, space, and matter. Si Matthew naman, nagsimula siya sa genealogy, yung mga ninuno ng ating Panginoong Hesus. Si Mark, nag-umpisa siya doon na sa ministry ng ating Panginoong Hesus. At si Luke naman sa pagdating ni John the Baptist. Kasi si John the Baptist po ang forerunner ng ating Panginoong Hesus. Siya yung maggagayak sa mga tao, magpe-prepare sa mga tao sa darating na tagapagligtas. Kaya nga sabi ko, dahil ito ang life of Christ, uunahin natin yung pinaka-umpisa. Ang coverage po ng ating sermon series sa life of Christ, from glory to glory. Dahil sa pasimula't simula pa, ando na ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagkatawang tao siya sa anyo ng mga taong makasalanan. Dinaanan niya ang lahat ng hirap para sa atin, sa kanyang pagdanas ng pagdurusa, kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, hanggang sa muli siyang bumalik sa kanan ng Ama, na taglay niya ang kanyang kaluwalhatian. So this is from Jesus Christ, from His eternity past glory into the eternity future glory of the Son of God. Nang likhain po ng Diyos ang tao, sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Pero itong tao na ito na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis ay natalo ng kalaban. Natalo po siya ni Satanas Kasi natukso. Diba, isa lang ang utos ng Diyos, pero natukso, nahulog sa pagkakasala, kaya po natalo ang tao. Then, dito naman po, sa pagdating ng Panginoong Hesus, ang Diyos nag-anyong tao. So, kabaliktaran. Una, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ngayon naman ang Diyos ay nagkatawang tao. Kung ang tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ay natalo ni Satanas dahil ang tao ay nagkasala, ang Panginoong Hesus naman na Diyos na nagkatawang tao, ang siya namang tumalo kay Satanas. Dahil ang Panginoong Hesus po ay nagtagumpay po siya nang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng sangkatauhan. Ito po yung contrast. Ang mga tupa noon namamatay dahil yung kanilang pastol ay nakakagawa ng kasalanan. Anong gagawin ng pastol? Mag-aalay siya ng tupa na papatayin. Diba? Pero sa ating Panginoong Hesus, siya ang dakila, siya ang mabuting pastol, pero siya ang namatay para sa kanyang mga tupa. Contrasting pa rin. Pero napakagandang katotohanan po niya. Na ganun na lamang po kadakila ang ating Panginoon. Deserve ba natin yung ginawa niya para sa atin? Ang tanong, ang sagot, hindi. Pero dahil hindi natin deserve to, pero ibinigay niya, anong tawag yan? Biyaya, grace. Dahil yan sa kanyang kagandahang loob. Okay? Kaya napakasarap po talaga namnamin Sabi ko last week, we will end the year talking about Jesus Christ, and we will begin the year again talking about Jesus Christ. And all throughout the year, hanggang sa kalatian ng 2027, we will always talk about Jesus Christ. His majesty, His glory, His dominion over all creation, His superiority. Yan po ang ating i-highlight sa bawat linggo na tayo ay sasamba. Pag-uusapan po natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Okay? Ngayon po, tingnan po natin yung mga talata. 5 talata lamang po ito. Sabi dito sa John chapter 1 verse 1 to 5,
Nang pasimula ay naroroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa verse 2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Then sa verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So 5 verse lang po ito, himayin po natin. Tingnan muna natin yung verse 1 and 2. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Kung nabasa na po ninyo ang Old Testament, ang pinakaunang aklat po sa Biblia na Genesis, ang pinakaunang talata ang sinasabi, in the beginning, God. Dito po sa John, dahil nga po pinakikita ng sumulat na si Apostol Juan na ang Panginoong Yesus ay Diyos, sa umpisa pa lang, ini-establish na niya na ang Panginoong Yesus ay Diyos, na hindi siya nilikha at hindi siya nasasakop ng time, space, and matter. Kaya sabi niya dito sa verse 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. At dun pa man, sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. So, kaya nga ang title ko nito ay Jesus Christ from Eternity Past. Wala pang oras, wala pang panahon, naroroon na po ang ating Panginoong Hesus. Yung limitasyon po ng utak natin, kung kailan lamang po inumpisahan, nagkaroon ng pag-uumpisa ng oras at panahon. Kaya po laging tinatanong nung iba, kung ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos, ang Diyos saan nagmula? Yan ang madalas tanong eh. Hindi po siya limitado. Dahil wala pong pinagmula ng Diyos, ang lahat ay sa Kanya nagmula. Yun po yung pinakasimpleng statement doon. Hindi na po natin gagamitan ng palabok o sitsaron para maunawaan. Dahil ganyan po talaga ang Diyos. Hindi natin kayang ipaliwanag. Kasi kung kaya nating ipaliwanag ang Diyos, hindi na siya Diyos. Kasi kaya siyang ipaliwanag ng limitadong pag-iisip at pangunawa ng tao. Okay? So sabi ni John sa kanyang sulat, no, sa chapter 17, ito po yung chapter na nananalangin ng Panginoong Hesus bago po siya madakip, bago po siya maipako sa krus. Pinapanalangin niya sa Ama na hinihingi niya yung kaluwalhati ang taglay niya bago palikhain ang lahat. Kaya nga sabi ko, sa pag-aaral natin to, we will study Jesus Christ's glory, from His glory to His glory. Kaya nung nananalangin po ang Panginoong Hesus, pagbibigay din natin na siya ang simula. Nung babalik na siya sa Ama, hinihingi niya muli na ibigay sa kanyang muli ang kaluwalhatian na taglay pa niya bago likain ang lahat. Okay. Then sa verse 3, sabi dito, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Yung mga kulto po, yung mga ibang religion na napag-aralan na natin ng mga nagdaang buwan, ano po ang common denominator nila? Para sa kanila, si Jesus Christ ay hindi Diyos. Para sa kanila, si Jesus Christ ay isang nilikhang nilalang. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at walang anumang bagay ang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ngayon ang tanong, sino bang mas credible paniwalaan? Ang statement ba nito mga kulto, itong mga iba't ibang relihiyon na nagsasabing si Jesus Christ ay hindi Diyos at sinasabi nilang si Jesus Christ ay isang nilikhang nilalang lamang?
O ang sinasabi ni Juan na apostol na kasama ng Panginoong Hesus nang siya po ay nagkatawang tao? Sino mas credible? Si John kasi first hand naranasan niya, nasaksihan niya, narinig niya mula sa Panginoong Hesus. Itong mga kulto na ito, daan-daang taon pa matapos na ang Panginoong Hesus ay bumalik sa langit, tsaka sila ngayon nagpapahayag na si Jesus Christ daw ay hindi Diyos. At si Jesus Christ daw ay isa lamang created being, katulad ng mga anghel, katulad ng mga tao. Pero napakalinaw ng sinasabi ng talata. Ang lahat ay nalikha sa pamamagitan niya. Tignan po natin, siyempre kinakailangan niya, meron tayong ebidensya. Nagko-cross-reference tayo. Ang cross-reference natin sa Colossians chapter 1, verse 16 and 17, sabi dito, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Nakikita man o hindi, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. Siya ang pangunahin sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. At sa Hebrews chapter 1, verse 2, sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Malinaw po sa banal na kasulatan na pinatutunayan na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Ang lahat ay nilikha para sa Kanya, mula sa Kanya. Ganun po ang nais nating i-establish dito, batay sa sinasabi ng banal na kasulatan. Walang ibang malilikha kung hindi sa pamamagitan niya. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kaliwat kanan. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Ayan. Ganda, di ba? Pogi, di ba? Nilikha yan ayon sa wangis ng Diyos. Hindi yan bunga ng siyensya. Meron ba diyang bunga ng siyensya o teknolohiya? Wala. Kahit lumabas tayo, tumingala tayo, lahat ng makikita natin ang Diyos ang may likha. Sabi nila, hindi ang Diyos ang lumikha ng lahat. Ito'y nagmula sa isang malaking pagsabog. Ang mga alikabok na yan ay nabuo. Ang mga cells ay naging unggoy. At kayo daw ay galing sa unggoy. Kung yan ang paniniwalaan nyo, sige, kayo na lang ang mukhang unggoy. Galing sa unggoy, ako hindi. Hindi na galing ako sa putik. Dahil yan ang pinatutunayan ng salita ng Diyos. Si Adan ay nilikha mula sa alabok at binigyan ng buhay ng Diyos. Kesa doon sa isang malaking pagsabog na yung mga cells ay nagkadikit-dikit, nauntog sa bato, nagkaroon ng kamay, nauntog sa bato, nagkapaa, nagkaroon ng balahibo, sa pagkakauntog, nagkaroon ng isda, nagkaroon ng manok, ng aso, ng kalabaw. At ang pinakamasaklap, ang tao daw ay galing sa unggoy. Hindi ko kayo pinipilit. Kung yun ang gusto niyong panghawakan, hindi ko kayo masisisi. Pero sinasabi ko na po ang katotohanan. Lahat po tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Okay. Next, verse 4 and 5, sabi dito, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Jesus Christ is, sabi niya sa John 14, I am the way, the truth, and the life. Ang Panginoong Hesus din ang ilaw. Ang tao po ay namumuhay sa kadiliman. Kaya kapag ang Panginoong Hesus ay nasa iyong buhay, sabi, hindi ka na raw lalakad sa kadiliman dahil taglay mo na ang ilaw. At kailanman ito'y hindi magagapi ng kadiliman.
Sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 11, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay. Buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa John 8:12 naman, sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Okay. So dito po sa 5 verses na to, na ini-establish po natin, ang Panginoong Hesus ang simula ng lahat. Na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos na makapangyarihan. Hindi siya nilikhang nilalang, siya ay tunay na Diyos. Nang pasimula pa ay naroroon na siya. Baka nagtataka kayo bakit sinasabing likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Kasi po, nang pasimula ay naroroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Sino ba itong salita na to? Wala naman pong ibang tinutukoy ang Bible na salita kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa John chapter 1 verse 14, "And the Word became flesh." At ang salita ay naging tao. Siya lamang po ang Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tignan po natin yung malaking katanungan. Di ba pinag-usapan natin na ang Panginoong Hesus ay Diyos? Sa simula't simula pa ay naroroon na siya. Ngayon, bakit niya kinailangan pumunta dito? Bakit kinakailangan niyang magkatawang tao? Alam niyo po ang sabi sa Hebrews 9:22, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ang tanong, sino bang makasalanan? Ako makasalanan. Kayo ba? So, lahat po tayo makasalanan. Lahat tayo mapaparusahan. Lahat po tayo mapapahamak. Yan po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay kinakailangan magkatawang tao. Dahil ang Diyos ay banal. Ang hustisya ay kailangan na ang makasalanan ay maparusahan. Ayan ay dahil sa ang Diyos ay banal. Pero dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin, alam ng Diyos, wala tayong kakayanan, tulungan at iligtas ang sarili natin. Ang Diyos na rin po ang nagbigay ng solusyon sa napakalaking problema ng tao. Ano ito? Yung karamdaman. Ano yung karamdaman na ito? Kasalanan na magdudulot ng kamatayan sa lahat ng tao. Kaya po, ang Panginoong Hesus ay kinakailangang magkatawang tao. Dahil ang katawang tao merong laman, buhay, at siyempre andun yung dugo. At ang kanyang dugo ay naging katanggap-tanggap sa Ama bilang pangbayad, panglinis sa karumihan ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo may dugo. Sino po bang walang dugo rito? Lahat po tayo may dugo. Pero yung ating pong dugo, ano yan? May bahid yan, may kapintasan yan. Bakit? Lahat tayo ay makasalanan. Pero ang ating Panginoong Hesus, minsan hindi po siya nagkasala. Kaya nung inialay niya ang kanyang sarili doon sa cross, ito'y naging acceptable to God and it was enough to pay the penalty of our sins. Yan po ang dahilan kung bakit po siya nagkatawang tao. Ngayon may ipapakita po akong picture. Yan. Familiar po ba kayo dito? Familiar kayo dyan? Ang tawag po dyan, the creation of Adam. Yang larawan po na yan ay pinapakita ni, ano mo tayo pangalan ng artist, na ang Diyos ang lumikha sa tao, ang Diyos ang nagbigay buhay sa tao. Si Adan po yung lalaki, larawan lamang po yan ng Diyos na pinakikita ng artist na ang Diyos ang nagbigay buhay sa tao. Pero meron pa po siyang isang deeper meaning. Next picture. Yan. Pansin niyo po yung kamay. Ang kamay po ng Diyos, diretso. Ang kamay ng tao, baluktot. Dahil yan po yung ating kalagayan.
Sabi ni Pablo sa sulat niya sa taga-Roma, walang humanap sa Diyos. Walang matuwid kahit isa. Kaya pwede naman pong ituwid ng tao ang kanyang daliri. Pero ang nangyari, hindi niya itinuwid. Kaya hindi maabot. Pagpapakita lamang po ito ng estado ng tao na hiwalay sa Diyos dahil sa kanyang pagiging makasalanan. Yan po tayo. Yan din po yung larawan ng katigasan ng puso ng tao na ayaw lumapit sa Diyos. Kailan lumalapit ang tao sa Diyos? Pag may problema, pag may pagsubok, kapag maraming pinagdadaan ng hirap, pero pag okay na ang lahat, baluktot ulit ang daliri. Ayaw na ulit lumapit sa Panginoon. Yan tayo, sino bang hindi ganyan? Diba? Guilty naman po tayo dyan. Ako lang ba guilty? Lahat tayo guilty dyan. Ganyan tayo mga tao. Kaya pinapakita ng larawan na ito na ang tao ay yan ang ating estado sa harapan ng Diyos. Tayo mismo umiiwas. God is reaching out to us. Already, yung pinaka-extreme, ginawa na ng Diyos. Ano yun? Ibinigay niya na ang kanyang anak to reach out to us, to pay the penalty of our sins. Pero anong nangyayari? Ayaw pa rin tanggapin ng tao. Ayaw pa rin paniwalaan ng tao na ang Panginoong Hesus ang katugunan sa pangangailangan natin ng tagapagligtas. Anong mas gustong gawin ng tao? Baluktot ang daliri kasi bakit? Mas magtitiwala ako sa kaya kong gawin na magpapakabait ako. Alam ko, pag nagpakabait ako, malulugod ko ang Diyos! Pero sadly, hindi yun ang kaparaanan. Walang sinasabi ang banal na kasulatan na ang tao ay maliligtas kapag ikay nagpakabait. Magpapakabait ka dahil nagbubunga sa iyo ang presensya ng Diyos. Magpapakabait ka dahil nagkaroon ka ng tunay na relasyon sa Panginoon. Ginagawa mo ang nais niya sa buhay mo. Hindi ka nagpapakabait dahil gusto mong makarating sa langit. Yan po yung mali nating nakasanayan na tinuro sa atin. O mga tao, magpakabait kayo, makararating kayo sa langit. E di sana hindi na bumaba ang anak ng Diyos, hindi na sana ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay kung kaya ko namang magpakabait at makakarating ako sa langit. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi kaya ng tao iligtas ang kanyang sarili. Kaya siya na ang gumawa ng paraan out of the goodness of His heart, out of love sa mga tao na nilikha niya, na mapapahamak dahil sa kasalanan. Di ba napakaganda nun? Siya na yung nag-provide ng solution sa problemang hindi natin kayang solusyonan. Pero sadly, marami pa ring tao ang ayaw tanggapin ang katotohanan na ito. Nais pa rin ng tao magtiwala sa kanyang relihiyon o magtiwala sa kanyang sarili kayang gawin. Ito po ay nilaktawan po natin yung verse 6 hanggang 9. Dahil sa verse 6 to 9 po, binanggit naman po doon ay patungkol kay John the Baptist. Pagdating sa verse 10, bumalik po sa Panginoong Hesus. Sabi dito, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Ano po bang tinutukoy dito sa 10 and 11? Yan po yung binabanggit ko kanina, na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Dumating siya sa mundo na ito na kanyang nilikha. Saan siya napadpad? Saan siya isinilang? Sa bayan ng Israel na kanyang mga kababayan. At ang kanyang kababayan, hindi siya tinanggap. Anong ginawa ng mga kababayan niya? Mas pinili si Barabas kesa sa Panginoong Hesus na mapalaya. Mas pinili na ang Panginoong Hesus ang ipako sa krus kaysa kay Barabas. Yan po ang ginawa ng tao. Hindi niya tinanggap ang kanyang manunubos. Hanggang sa oras na ito, mga kapatid, sa maniwala kahit sa hindi, ang bansang Israel po ay naghihintay pa ng tagapagligtas. Hindi nila tinatanggap na si Jesus Christ ang dumating na anak ng Diyos na magliligtas sa kanila sa kaparusahan sa impyerno. They are still waiting for a Messiah or a Christ. Dahil para sa kanila, it's not Jesus Christ. The Savior will come in the future. Yan po ang kanilang pinanghahawakan ngayon. Sabi dito sa verse 12, subalit, napakaganda po nito, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
Bakit nung bata ako, naririnig ko, sabi nung matatanda, ang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Ba't ang sabi dito sa verse, kung sino lamang daw yung tumanggap at sumampalataya? Ano ba talaga ang totoo? Ang katotohanan po, ang lahat po ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero kung sino lamang po ang tumanggap at sumampalataya, sila lang yung binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Po, sa kalagayan po ng mga tao, hindi po lahat talaga, sadly, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang pong nagtiwala, yun lamang pong naniwala, yun lamang pong sumampalataya sa Panginoong Hesus ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon, anong tanong? Paano yung mga hindi tumanggap? Paano yung hindi sumampalataya? Napakalungkot na sagot po, alam niyo kung ano. Anak ng demonyo. Ang sakit, ano? Sakit, no? Ganyan po tayo nun, nung hindi pa po natin kilala ang Panginoong Hesus. Hindi po sa nagmamataas po ako. Hindi po ako sa nagiging self-righteous. Ang sinasabi ko lamang po ang katotohanan. Nung hindi pa po natin kilala ang Panginoong Hesus, hindi pa tayo nananampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon na tagapagligtas, hindi natin pinaniniwalaan yung Kanyang kamatayan sa cross para bayaran yung kasalanan natin. Hindi natin pinaniniwala na namatay siya doon, hinilibing at hindi tayo naniniwala muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Ano tayo nun? Anak po tayo ng demonyo. Pero nang tinanggap po natin ang katotohanan, pinaniwalaan natin ang ating Panginoong Hesus, napakalinaw po ng talata. Binigay sa atin ang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Dalawang side lang po yan, di na mo pwedeng neutral ka eh. Ano yung half Christian? Half believer? Hindi. Kung kay Jesus Christ ka, kay Kristo ka, anak ka ng Diyos. Kung hindi ka kay Kristo, hindi ka anak ng Diyos, ano pa ba? Sang side ka? Neutral? Walang ganun. Dalawang side lang po yan. That's the painful truth na umiiral sa mundo na ito. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawa ng tao. Kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Only God knows, only Jesus Christ knows na ang isang tao ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. People can make a fool of others na mapaniwala mo na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus, pero ang Diyos hindi mo maliligtas. You can claim that you are given the right to be called children of God. Pwede mong mapaniwala ang mga tao, pero ang Panginoong Hesus hindi. Yan po yung napakasaklap na katotohanan. At napakagandang katotohanan para sa lahat ng tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus. We are children of God. Not because of by birth or nais natin, no. Ito'y dahil sa kalooban ng Diyos. Naniwala tayo sa Kanyang anak. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at siyang ating tagapagligtas. Salamat po sa Diyos dahil hindi natin kaya siyang ipaliwanag ng ganun lang. Dahil ang Diyos ay hindi abot ng ating mahinang kaisipan ang lahat ng bagay sa Kanya. Actually, sa Bible, napakarami pong misteryo na hindi talaga kayang ipaliwanag ng tao. At yan ang mabuting bagay. Pinatutunayan lang yan na ang Diyos ay hindi abot, hindi kayang ipaliwanag, hindi kayang ilagay sa kahon ng mga tao.